Pastor. Hallelujah. Kaya ibagata yung ni Pastor. Hallelujah. God bless Pastor. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord today. Praise the name of God. Blessed be the name of the Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon Jesucristo. Sambahin ang iyong pangalan, Lord Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang buhay ay pagpasalamat natin sa ating Panginoon. Praise God. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, salamat, buhay ka pa. Amen. Salamat sa Diyos. Buhay pa tayo, mga kapatid. Sa pribileyo ng lingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi mahirap maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Kapag totoong mahal mo ang Panginoon. Meron lang naman talaga nahihirap maglingkod sa Diyos. Hindi totoo, mga kapatid. Pag mahal mo yung trabaho mo, kahit mahirap yan, kaya-kaya mo. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, mahal mo yung ginagawa mo, walang mahirap, mga kapatid. Pag napapanood mo umakyat ng bundo, nag-i-enjoy sila, mga kapatid. Bike dito, bike dito. Yeah? Iba-ibang mga nagtatalyer, mga kapatid, laging nadumis, pero nag-i-enjoy sila, mga kapatid. Amen. Pag mahal mo yung ginagawa mo, walang mahirap, mga kapatid. Amen. Kaya pag mahal natin ang ginagawa natin, walang mahirap sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Minsan na mas gusto natin yung mahirap para may pakita natin sa Diyos kung gano'n natin siya kamahal, mga kapatid, sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Dahil sa kahirapan, sa pagsubok na napapatunayan, amen, na tunay nga, amen, minamahal natin ang ating Panginoon Diyos. Amen. So sa araw na ito, mga kapatid, ay ang huling Sunday ng buwan ng Agosto. At bukas ay gawain ng tatay, mga kapatid. Pumunta tayo sa gawain ng tatay. Praise God. Ganda ng mensahe ng Sunday, mga kapatid. Praise God. Ayaw nila yung preaching mo, Brother Chia. Sabi mo, ganda ng mensahe ng Panginoon. Ayaw nila yung preaching mo, Brother Chia. Ayaw Chia. Malangkot Chia. Amen. Praise God. Masanay tayong sumuporta sa mga nag-ministry dahil pagka-isang araw kayo magtuturo dito, mga kapatid. Baka mamaya iniilang wanin ka yung nag-president ito. Hindi natin alam kung tayo. Kaya matuto tayo mag-appreciate ng paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Dahil baka isang araw
Who knows? Praise God. Ang aking ipapangaral, mga kapatid, ay isang mensahe na talagang umukit sa aking puso. Ang mandaan. Alam ko na kakausapin tayo ng Panginoon. Amen. Yung iba hindi kinakausap kasi alam naman, wala naman dating sa kanilang word of God, mga kapatid eh. Pero pag alam mo na totoo ang salita ng Panginoon, buhay ng Diyos, may mensahe sa atin ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kinakausap na ba lang yung Panginoon? Amen, mga kapatid. Buhay ang Diyos. Amen. In the book of Exodus chapter 3, verse 7 lang sana, pero mas maganda kung simulan natin para alam natin yung setting. Praise God. Okay lang kayo, mga kapatid? Okay lang. Ako ang kinakabahan sa inyo, mga kapatid. Kahit hindi nyo lang kumusta niyo, okay. Let us begin our reading in verse number 1. At ganito ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon sa araw na ito, August 25, 2025. Ganito ang salita ng Panginoon. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock of the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Saan kayo nakakita ng umaapoy pero hindi nasusunog, mga kapatid? And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. So, tingin ko may ba't ganito sabi, umaapoy pero hindi nasusunog. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bushes, and Moses, Moses. And he said, Here am I. Inawag lang siya ng Panginoon, mga kapatid, nung pupunta na siya sa Panginoon. Amen. Kaya may mga tao hindi nila marinig yung boses ng Panginoon dahil malayo yung kanilang atensyon, mga kapatid. Pero yung mga taong papunta sa Panginoon ay maririnig nila ang tinig ng Panginoon. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet. For the place wherein thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Ang huling versikulo na babasahin natin, mga kapatid, ay nandito po ang
puso ng mensahe. Ganito po ang pagkakabasa. And the Lord said, kaya niya tinawag si Moses, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters. For I know, sabi ng Panginoon, for I know their sorrows. Sapagkat, sabi niya sa Tagalog, talastas ko, alam ko, ang kanilang kapangyarihan. Sa AMP translation, sabi sa verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because their taskmasters and oppressors, mga nagpapahirap sa kanila. Sabi ng Panginoon, for I know their sorrows and sufferings and trials. Sabi ng Panginoon, I know their sorrows, their sufferings, and trials. Ay manalangin mga kapatid sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, mabuti at tapat sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ay hindi nagbabago, Panginoong Diyos. Ika'y laging tapat na nagpapagaling, nariyan, nagpapatawad, kumakatampo sa aming mga pangangailangan kayo, O Diyos. Karapat-dapat kang purihin at sambahin ngayon at magpakailan-kailan paman, Panginoon. O Diyos na mabuti at tapat, Panginoong Jesucristo, may taas ka nawa sa aming pagkakatipon sa araw na ito, Panginoon. Ikaw nawang maisip ng bawat isa, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, Lord. Sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, Lord, mangusap ka ng may kalayaan sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, Lord God. At patunayan mo kapangyarihan ng salita mo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang aming pagkakatipon, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoong Diyos, sa patuloy, Lord God, na nagnanasa ng salita mo sa kanilang buhay. Bless them, Lord. Bless their faith, Lord God. At tulungan mo sila sa kanilang pangailangan. Iunat mong imapagpalang kamay sa dakong ito at mga kapatid namin, Panginoong Diyos online. Abutin mo at pagpalain ang bawat isa, Lord, for the glory and praise of your name, Lord Jesus. Bless your church. Bless the fellowship. Lord God, for you have paid the price, Lord. Salamat, Panginoon mo sa araw na ito. Lord God, tulungan mo rin mga kapatid na hindi nakarating upang sa susunod ay makasama namin sila maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito, Lord. Umaasa kami na ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man, nagagawa sa aming mga buhay sa araw na ito. Salamat, Panginoon. We praise you. We give you glory. Because all these things, in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Palakpakan natin at sambahin ng Panginoon.
lamang yung puso sa araw na ito. Dahil tinitiyak ko, pag sinabi ko ang title ay mayroon kang mararamdaman sa Panginoon na ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Hallelujah! Yung nagsasabi, God knows. God knows, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ng Diyos! Alam ng Diyos, mga kapatid! Alam ng Diyos! Alam ng Diyos! Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maghimagod. Huwag kang manghina. Sabihin mo, dahil alam lahat ng Diyos. Piliin ang Panginoon, mga kapatid. God bless you. Maaari na kayo maupo, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating ang Diyos na pinaglilingkuran natin is an omnipresent God. Ang Diyos ay ibig sabihin nasa lahat ng dako. Hindi ganyan na kailangan pumunta, nandun na siya, mga kapatid. Amen. Dahil sabi ng Biblia, the heavens and the heavens of heavens cannot contain God. Hindi daw magkasya ang Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sino nagpapasalamat, mga kapatid? Hallelujah! Na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Amen. Kaya saan man tayo mapunta? Hallelujah! Kung alam natin ang Diyos ay nasa lahat ng dako, alam natin, mga kapatid, na may Panginoon sa buhay natin. Shall we say, praise the Lord? Ang Diyos din na ating pinaglilingkuran ay the omnipotent God. Ang ibig sabihin noon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen! Hindi siya nanghihingi ng lakas, mga kapatid. Siya ang pinagmumulan lahat ng kapangyarihan. Sa lahat ng dako, sino nagpapasalamat, mga kapatid? Makapangyarihan ang Diyos natin. Amen! Hallelujah! Huwag kayong mag-alala sa away. Huwag kayong mag-alala sa mga kapatid na naman kapangyarihan. May hangganan ng mga kapangyarihan na hindi nagmumula sa Panginoon. Hallelujah! Dahil isang araw, maghahari ang kapangyarihan ng Diyos sa mundo ito at sa lahat ng dako. Huwag kayong matakot sa kapangyarihan ng mga panginira. Huwag kayong matakot dyan, mga kapatid. Sa kung ano-anong ginagawa sa atin, huwag kayong matakot. Isang araw, pag hindi yan galing sa Panginoon, may hangganan yan, mga kapatid. At ang maganda, ang kapangyarihan ng Diyos ay magpapalagi, magpakailan, kailan pa man. Maghahari ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay omnipotent, mga kapatid. Isa pa, mga kapatid, ang Diyos ay He is an omniscient God. Ang ibig sabihin mo,
alam ng Diyos yun. Hallelujah. Ang Diyos, kahit hindi mo sabihin, alam na niya. Magsisinungaling ka pala, alam na niya. Amen. Gagawin mo palang bukas, mga kapatid, alam na niya. Dahil meron tayong Panginoon na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Amen. Sino nagpapasalamat? Meron tayong Diyos na ganyan, mga kapatid. Hindi ka na kailangan pagtanungin, hallelujah, pag nangyayari sa buhay mo, bakit ganyan, hallelujah? Meron tayong Diyos, hallelujah, na alam niya ang lahat ng bagay. Ulitin mo, alam niya ang lahat ng bagay. Wala tayong may tatago, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos lahat. Hallelujah, dito sa text natin, ay tila baga parang nakalimutan na ang kanyang iniibig na bayan. Alam natin yung istorya kung paano nakapunta ang mga Israelita sa Egypt sa pamamagitan ng pabor ng Diyos kay Joseph. At ginamit ng Panginoon si Joseph sa Egypt, pumapangalawa lang sa Parao siya, mga kapatid. Isa siyang hari doon. At pinahintulot ni Parao dahil sa pabor ng Diyos sa kanya na magkaroon sila ng isang lugar doon na doon ang mga lahi nila, mga kapatid. At noong dumami na sila, namatay na yung mabuting Parao, mga kapatid. Amen. Namatay na rin sila Joseph, namatay na sila Jacob, namatay na mga kapatid niya, pero dahil dumadami talagang tao, mga kapatid, dumami yung bilang ng mga Hudyo doon. Approximately, sabi ng Biblia, umabot sila ng 3 million umahigit. Amen. Sa haba ng panahon, nag-multiply sila. Sa haba ng panahon, mga kapatid, hallelujah, dahil sa pabor ng Diyos, dumami yung lahi nila, mga kapatid. Kaya magpasalamat kayo sa Panginoon pag meron kayong mga anak, mga kapatid. Amen. Lalo na yung maraming anak. Ibig sabihin, gusto ng Diyos yung lahi mo. Pag hindi kayo magkaanak, ibig sabihin, ayaw ng Panginoon. Ayaw niya maulit yung pagkakamali ng mga kapatid. E salamat sa Diyos, mga kapatid, kung nabihiraan tayo naman. Ngunit sa kabilang banda, dahil naminin natin ang katotohanan, iba talagang mga Hudyo sa mga tao. At dahil ang mga Egypto, mga taga-Egyptyo, mga Egyptians, ay talagang doon nakikipamayan, talagang doon sila nakatira. Sila talaga yung taga-Egypt, mga kapatid. Dahil wala na yung mababait na mga leader, mga kapatid, nagkaroon na sila ng ibang kaisipan. Nang sabi nila, sandali lang, baka dadami dito yung mga Hudyo at tayo na mamaya maging alipin nila. Amen. Iba talaga ang masamang mag-isip, mga kapatid. Kapag masama yung isip, nakakagawa din ng masama. Hindi naman makagawa yan ng masama na tama yung isip eh. Ang ginawa nila sa mga Israelita, sabi nila, patayin natin yung mga anak nilang lalaki pag magkaanak sila. At ang itira na lang natin mga babae. Dahil yung mga babae, siyempre pwede kasawahin ng mga Egyptian. Kaya doon nagsimulang mahirap sa kanila, mga kapatid. Lahat ng mga nagbuntis sa kanila ay binabantayan.
Ngunit ang problema, mga kapatid, ng mga Egyptian, kakaibang pabor meron ang mga Hudyo. Sabi ng Biblia, mga kapatid, kahit pagkatapos silang mga nakakatakbo na sila, kaya nila tumakbo, mga kapatid. Samantalang dito sa atin, naalagaan pa yung ilang buwan. Amen. Pero dahil mayroong kakaibang pabor ang Diyos sa kanila, kahit katatapos lang yan, mga anak, kaya nilang tumakbo, mga kapatid. Amen. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. Meron man silang mga napuksang mga batang lalaki. Amen. Hiniwalay ng Panginoon si Moses. At simula noon, mga kapatid, sa pag-aalala ng mga Egyptian, hindi na lang yun ang pagpapahirap kung hindi. Lalo pa silang pinahirapan sa kanilang mga trabaho. Dahil ang tingin nga naman talaga sa kanila, hindi naman talaga kayo taga dito eh. Dahil wala kayong mabubuting mga leaders ng Egypt. Dahil lahat sila ay lalong pinahirapan. Sabi ng Biblia, kung mabasahin ninyo yung upa sa kanila, binawasan. Yung trabaho ay pinahirapan sila ng pinahirapan. Amen. Pag tayo yun, minsan ay wala tayong pagtatanong sa isip natin dahil wala naman talaga tayong kasing lalim ng relasyon nila sa Diyos. Hindi tayo nagaya nila. Sila, mga kapatid, alam nila kung paano sila samahan ng Panginoon sa buhay nila. Kaya siguro kung tayo sila, mga kapatid, na noon, bakit ganito ang Panginoon? Pero bakit biglang ganito nangyari? Na para bagang hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Lumipas ang panahon, mga kapatid, si Moses, grabe, nag-edad ng 40. Ganun pa rin ang pagpapahirap. Nakapatay, tumakbo sa wilderness. Another 40 years, mga kapatid. 80 years! Na para bagang pinabayaan na ng Diyos ang bayan niya. 80 years! Makapatay na tayo, mga kapatid. Hindi ba dito talaga biyabuti ng 80, mga kapatid? Pag hindi mo pag-iiyan at paglilingkod sa Panginoon, baka mamalasing talaga tayo, mga kapatid. Amen. Sa Diyos tayo maasa ng magandang buhay. Sabi si praise the Lord. Amen. At kung mamatay man tayo, at least, kung naglilingkod tayo ng maayos sa Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta, mga kapatid. Praise God. So sa 80 years, imagine, pinahirapan sila. Lahat ng mga anak, binabantayan, mga kapatid. Grabe ang nangyayari. Para bagang wala silang Diyos. At para bagang merong Diyos na hindi nila alam ang nangyayari sa kanyang mga bayan. Pero isang araw, mga kapatid, sinasabi ko pa sa inyo, may mga kapangyarihan na nagpapahirap minsan. May mga ganyan, mga kapatid. Gusto nila mahirapan ka. Gusto nila mahirapan ka. May hangganan yan, mga kapatid. Dahil pagdating ng tamang panahon, hallelujah, tinawag ng Panginoon si Moses. Dahil tapos na, sabi ng Panginoon, kailangan ko nang gumawa para sa bayan ko. At hallelujah, hindi kalooban ng Diyos na ang pagpapahirap sa kanyang bayan at mga anak ay magpapalagi, magpakaingat pamahalan. Ulitin ko, hindi kalooban ng Diyos na aabot pa ng 81, 82 years, 83 years,
sabi niya, Moses, tama na yung pag-aalaga mo ng tupa. Kailangan makita mo ito. Tama na yung pag-aalaga ng mga kambing at mga hayop. Kailangan makita mo ito. Nung makita ni Moses yung nangyayari sa niya, bakit meron ganitong apoy? Hallelujah. Ang Diyos nagpapapansin yan, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating kapag tatawagin ka ng Panginoon, may mga bagay kang makikita, may mga bagay kang maririnig na hindi kaya ipaliwanag dahil gustong kuhanin ng Panginoon ang atensyon mo upang lumapit ka sa Kanya. Kaya mga ministro, meron silang nakikita na hindi nyo nakikita. Hindi nyo maintindihan. Hindi nyo maintindihan. Maintindihan nyo lang ang ministro pag tinawag kayong mag-ministro ng Panginoon. Pero pag hindi, wala kayong alam mga kapatid. Wala. Ang karamihan nga sa membro, hindi nakakaunawa eh. May mga lumalaban pa nga eh. Kasi hindi nila naiintindihan yan, wala silang alam. Amen. Dahil kung pareho tayong naiintindihan, pareho tayong nakikita, pareho dapat ang paglilingkod natin sa Panginoon Diyos natin. Shall we say amen? Amen. Ang tinawag ng Panginoon si Moses. Hindi dahil gusto niya lang utusan si Moses. Hindi kami tinawag natin dahil gusto kaming utusan. May lugar na nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Kaya natutuwa ko doon sa mga nagmamalaki. Ang yung problema ay ayos dito, wala ka dito, wala ka dito. Hindi nila alam na ang Diyos ay mag-iistorbo ng isang tao, may plano, may pangarap, at may sarili ng kagustuhan dahil lamang sa pangangailangan ng ibang tao. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. And finally, para maunawaan ni Moses ang kanyang pagkatawag, hindi lamang siya ipapadala ng Panginoon, kung hindi ang dahilan na ito. Ang sabi ng Panginoon, papupuntahin kita doon dahil sabi niya, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and I've heard their cry before their taskmasters and oppressors. Pag pinapahirapan sila, sabi ng Panginoon, naririnig ko ang kanilang pagsigaw. Amen. Hindi sila nananalangin, pero dahil sa bawat pahirap, naririnig ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon ang pinakamahalaga, for I know their sorrows and sufferings and trials. Church, we have a God na hindi lamang sa Diyos sa trono. Mayroon tayong Diyos na hindi lamang sa mga pangyarihan. Meron tayong Diyos, mga kapatid, na hindi lamang mabuti at tapat ng hindi. Meron tayong Diyos na nakakaalam sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Sino nagpapasalamat, mga kapatid? Hallelujah! Alam ng Diyos ang nangyayari. Alam ng Diyos ang gusto mo. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos ang kadalagan mo. Alam ng Diyos ang ninanasan ng iyong puso. Alam ng Diyos ang tulong na kailangan mo. Alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo. Alam ng Diyos ang kahirapan ng buhay mo. Alam ng
May problema tayo. Pag alam lang ng Diyos yung pagsamba natin. May problema tayo. Pag alam lang ng Diyos yung mga gandang bagay na nangyayari sa buhay natin. May problema tayo mga kapatid. Pag selective ang mga naiisip ng Panginoon sa atin. Pero itong maganda, mga kapatid, kung meron dapat hindi kalimutan ng Panginoon, hayaan na natin yung mga gandang bagay, mga kapatid. Hayaan na natin yung mga magagandang istorya sa buhay natin. Pero itong maganda, hindi mo kayang tiisin kung hindi alam ng Diyos ang kahirapan ng buhay mo. Hindi ko kayang mabuhay kung hindi alam ng Panginoon ang hirap ng buhay natin. Pero itong maganda, hallelujah, ang maganda ay pinapaunawa ng Diyos sa ating lahat na alam ng Panginoon ang kahirapan, ang pagsubok, ang bigatin sa buhay natin. O palapakan natin ang Diyos. Church, God knows. God knows. Alam ng Panginoon. Ano mo yung kinakausap ang Panginoon dito? In Luke chapter 12 verse 5, when I tell you whom to fear, sabi ng Panginoon, fear God who has the power to kill people and then throw them into hell. Kung meron kayong katakutan, isa lang, yung pwedeng pumatay sa iyo, pwedeng dalhin ang kaluluwa mo sa impyerno, mga kapatid. Amen. Sabi niya, what is the price of 5 sparrows? A couple of pennies. If God does not forget a single one of them. Sa kaalaman ng Diyos, makinig kayo. Sa kaalaman ng Diyos, kahit pilit tulong, haan ng anong malipatan. Hindi ako naiintindihan, mga kapatid. Sabi ko, sa kaalaman ng Diyos, yun ay pilit tulong, haan ng malipatan. In verse 7 it says, and the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are more valuable to Him than a whole flock of the sparrow. Kung hindi niya makalimutan ang bawat bayan, mga kapatid, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot dahil mas dakila pa ang halaga mo sa dami ng mga maya. Alam ng Diyos at ang sabi ng Panginoon, actually, ang bilang ng iyong buhok ay alam ng Panginoon. Ganyan-kanya alam, ganyan-kanya kakilala, because God knows. Gusto niyo ko maintindihan? Imposible na alam ng tao ang bilang ng buhok mo na hindi niya alam yung nangyayari sa buhay mo. Ang ibig sabihin, pag alam ng Diyos ang bilang ng buhok mo, alam ng Diyos ang nangyayari. Because God knows. Alam ng Diyos lahat.
Alam ng Diyos lahat. Yan ang gusto ng kaaway. Alam niyo bang gusto ng kaaway? Makinig kayong lahat. Kaya iba dito napapasaya nila yung kaaway. Kaya ang gusto ng kaaway ay ganito. The devil's desire and happiness is for us to believe that God did not know anything about us. Gusto ilagay na kaaway sa isipan natin. Masaya ang kaaway na may inject niya sa isipan ng bawat isa na ang mga nangyayari sa atin ay hindi alam ng Panginoon. Dahil pag alam mong hindi alam ng Panginoon ang ginagawa mo, wala kang gana. Loko-loko na lang yung pagbibigay kasi alam mo hindi alam ng Diyos yun. Yung pagpupuri mo, kaya naman maganda yata pag may joint dito dahil pag may iba dito, sumasayaw lang pag may joint doon eh. Pag hindi dito yung mga tagaibang simbahan, hindi na sala eh. Mula tatatabayaw lang na. Kasi hindi nila alam. Alam ng Diyos ang mga nangyayari. Iba ang takbo ng paglilingkod mo sa Diyos pag alam mo na alam ng Diyos na. Yung ibang mga walang gana, alam kasi nila. Hindi alam ng Panginoon ang nangyayari sa buhay. At iyan yung kasinungalingan ng kaaway na kailangan mawala sa atin dahil hindi dapat magbago ang perspective, mga kapatid, ang ating pananaw, ang direksyon ng paglilingkod natin sa Diyos dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan, mabuti, at hindi lang yan, alam ng Diyos lahat ng nangyayari. Kaya mga kapatid, dapat kailangan maayos ang direksyon ng paglilingkod natin dahil alam natin na may Diyos na nakakaalam ng ating pagpapagal, ng ating paglilingkod at pagbagawa sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos natin. Hinahayaan ko na lang yan. Sabi ko kay Pastor Moro, sabi, hindi na mahalaga sa akin kung tama sila at mali ako. Hindi na mahalaga. Kahit ikaw lang tama lagi. Ano ngayon? Ano sama naman yung ugali mo? Amen. Hindi na mahalaga sa akin ikaw. Nakafocus ako ngayon sa aking mga inspirasyon. Mga bata, mga pastor, mga kapatid. Amen. Mag-iingat ako pag makasama ko sila. Kaya maging inspirasyon lang lamang sa kanila sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi na mahalaga. Yung mga nagugulong mga kapatid, hinahayaan ko na lang sila. Amen. Dahil hindi ko naman kontroladong lahat ng GR eh. Hinahayaan ko lang yan. Pasaway na ganyan, hinahayaan ko lang yan. Alam niyo kung anong lakas ng loob ko mga kapatid. Ito lang. Alam ng Diyos. Lahat. Alam ng Diyos na. Nabasa ko ang Biblia mga kapatid. Ang mga lingkod ng Panginoon dyan, mayroong mga nagpahirap dyan, may mga kaguluhan dyan, may mga taong pumupuntra dyan. Nangyayari ang gusto nilang plano sa simula. Pero dahil alam ng Diyos, lahat natin ngayon hangganan. Amen. Kaya hayaan natin sila.
Kung dyan sila masayang manira, sige, manira na kayo. Nakakalungkot na pumupunta yung iba dito, mga kapatid. Hindi dito pa rin. Hayaan nila. Amen! Ang sabi ng Diyos, huwag ka magigante. Huwag ka magigante dahil alam ng Diyos lahat. Amen! Kaya, kailangan maintindihan natin itong mensahe nito. Hindi sapat, makinig kayo, na alam mo, na alam ng Diyos na hindi sapat kayo. Kailangan ganito. Kailangan alam mo, na alam ng Diyos lahat ng nangyayari. At kailangan lagi mong alam yan. At huwag mong pababayaan ang sarili mo na makalimot na alam ng Diyos lahat ng hayaan niya yan, mga kapatid. Pag may nangaaway sa inyo, sige, hayaan niyo sila. May nanggugulo sa inyo, sige, hayaan niyo sila. Amen! Nakapokus tayo sa pagiging Kristiyano, mga kapatid. Nakapokus tayo sa tamang Espiritu. Hayaan natin sila. Dahil ang mahalaga sa isip at puso natin, alam natin. Alam ng Diyos. Alam niyo ba, delikado pag pumasok sa isip mo na hindi alam ng Diyos yung nangyayari? Minsan kahit nasa church na sila, yung problema nila, dala pa rin nila kasi alam nila. Hindi alam ng Diyos yung nangyayari. Malungkot pa rin. 1,000 taon na yung problema nila, ngayon presko pa rin na doon. Kawawa. Kapatid, gusto kitang tulungan ngayon, madali lang. Alam ng Diyos lahat. Dahil pag hindi mo na naisip yan, mga kapatid, itong delikado. Pag ang alam mo, hindi alam ng Diyos ang nangyayari, sasandal ka sa sarili mong kaunawaan. Yung feeling mo, wala namang plano sa iyo ang Panginoon, feeling mo, hinayaan ka na ng Diyos, ikaw na yung gagawa ng paraan. Amen! Kaya huwag kang pumayag na magtitiwala tayo sa ganito kalaking isip na meron tayo, mga kapatid. Kung hindi magtitiwala tayo sa mga pangyarihang Diyos at nakakaalam ng lahat dahil alam ng Diyos lahat. Amen. Tulungan ka ng Panginoon sa araw nito. Huwag kang masyadong magtiwala sa sarili mo dahil hindi mo alam ang lahat. Magtiwala tayo sa Diyos dahil alam ng Diyos ang lahat. Nakikialam pa nga sila minsan, sila bang nagtuturo sa mga anak nila, kung ano lang tinuturo nila. Kapatid, aminin mo, hindi mo alam lahat. Kaya kanya nga binigyan ng pastor. Brother, pag naiintindihan mo kung ba't ka binigyan ng Diyos ng pastor, hindi ka magmamalaki. Dahil yan ang patunay na hindi mo alam lahat. Ba't ka pa binigyan ng pastor kung alam mo pala lahat? Malaksid nung naaloko ka na ng demonyo. Ang iba, feeling nyo, hindi na nila kailangan yan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Sabi ng Bible,
Trust in the Lord with all of your heart. And lean not to your own understanding. In all your ways. Trabaho man, pag-aaral man. In all your ways. Acknowledge Him. Because hindi mo alam ang lahat. At ang totoo, Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Ito yung mga taong iba, mga kapatid. Ito yung delikado pag pakiramdam mo, hindi mo alam. Kaya nga may mga nag-church na nagkukwit. Kasi ang pakiramdam nila, hindi alam ng Diyos yung nangyayari sa buhay. Kaya kasagutan nila, hindi na ako magpapatuloy. Ba't ako magpapatuloy sa Panginoon? Naghihirap naman yung buhay ko. Nahihirapan naman ako. Ba't ako magpapatuloy? Hindi naman alam ng Diyos yung nangyayari. Ako na lang ang gagawa sa sarili kong kaparaan. Kaya delikado, mga kapatid. Pagpakiramdam natin, mga kapatid, hindi alam ng Diyos ang nangyayari. May mga tao, mga kapatid, hindi makapaglingkod sa Panginoon. Delikado talaga. Pag alam mo na hindi alam ng Diyos ang nangyayari, hindi sila makapaglingkod ng maayos. Kapag ang alam nila, hindi naman alam ng Panginoon, ay okay na ito. Hindi inaayos, mga kapatid. Okay na ito. Si ano na lang naman makikinig. Si Katrina lang naman makikinig. Kaya kahit hindi ko na ayusin ang pagigitara ko, hindi. Si Katrina lang naman. No, mga kapatid. Aayusin natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi dahil sa mga tao na nakakita kung hindi. Mayroong Diyos na nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay. May mga tao ganito rin, nagpaplano gumawa ng masama. May mga tao nakakainis. Sabihin mo, Kristiyano ka, pero pag nag-isip ka ng plano, dapat ganyan, para ganyan ang mangyari sa kanya. Dapat ganito, para ganito. Hindi maganda, mga kapatid. Amen. Lagi natin tatandaan at ingatan natin dito yung pagiging Kristiyano natin. Uulitin ko, ang iingatan natin lagi na ay ang pagiging Kristiyano natin. Amen. Kaya huwag tayong magpaplano ng masama para sa iyo. Pero yung iba, ba't nila naiisip yan? Ba't nila nag-i-encourage sa iba na gawa ng masama yung iba? Ay, pastor ka na, gagawa na ng masama ng mga membro ngayon, nag-level up ng mga membro ngayon, grabe. Kami noon, takot kami sa mga pastor namin. Mga kapatid, ngayon naman, mga kapatid, iba na ang mga membro ngayon. Sila pa, hindi, huwag ka magbibigay. Huwag ka magbibigay, kay pastor lang mapupunta yan. Sila pa, mga kapatid, yung magiging instrumento ng kaaway. Sana walang ganyan dito, mga kapatid. Amen. Kaya siyang tinawag ng Panginoon, isang pagtrabaho doon. Sige, pastor siya eh. Hindi, mga kapatid. Amen. Maglilingkod tayo at gagawa ng mabuti dahil may Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon na simula sa araw na ito, magkaroon ng pagbabago. Narinig ko kanina yung mga kapatid sa opening. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, magkakaroon ng direksyon ng buhay natin. Nang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa araw na ito, God knows, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya maglilingkod tayo sa Panginoon. Magpapatuloy tayo sa Diyos. Ano man ang mangyari, ano man ang pagsubok,
If God knows our sorrows, kung alam ng Diyos yung mga kalungkutan natin, kung alam ng Diyos yung mga kahirapang nangyayari sa buhay natin, mahalaga ito sa Diyos. Sigurado, alam din ng Diyos kung gaano mo siya kamahal. Kung nakikita niya yung mga mahihirap na nangyayari sa buhay mo, ang Diyos ay pag-ibig at nakakaintindi ng pag-ibig at naghahanap ng pag-ibig. Kung alam ng Diyos yung mga pinagdaraanan natin, mas tinigiyak ko, alam ng Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Palagpakan natin ang Panginoon. Alas 10 ba hindi ko lang na ako rin magtatapos na. Uulitin ko mga kapatid. He knows. At may kanta mga kapatid na ako naalala ka rin. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and hears me when I call. Look at that. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that fall, and hears me when. Tandaan mo ito, kapatid. He knows. Hindi ko alam na maganda man niyang nasa isip mo, ano man ang nangyayari sa buhay mo, masama man niyang iniisip mo, itong sigurado. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Meron akong magandang balita sa inyo mga kapatid. Dahil alam ng Diyos. Handa na ba kayo? In Exodus chapter 3 verse 7, sabi dito, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmasters and oppressors. For I know their sorrows and sufferings and trials. Verse 8. So I have come to rescue them from the Egyptians and lead them out of Egypt into their own good and spacious land. It is a land flowing with milk and honey, the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites live. The cries of the people of Israel have reached me, and I have seen how the Egyptians have oppressed them with heavy tasks. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You will lead my people, the Israelites, out Egypt. May panahon nung pumunta sila sa Egypt. May panahon na nabuhay sila sa Egypt. May panahon na ayaw natin ang pagsubok ay hirapan na nangyari sa Egypt. Pero may maganda akong balita sa inyo. Dahil alam ng Diyos, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos ang nangyayari sa
babalikan niya ako mga kapatid isang araw. Pagkatapos ng mensahe ito, at sasabihin ni Pastor, totoo, alam ng Diyos ang lahat, at totoo, na alam ng Diyos kung saan ako dadalhin. Dahil isang araw, ang kahirapan na dinadanas natin ngayon ay pag-uusapan na lang natin at sasabihin natin, noon, dahil tandaan mo, dahil alam ng Diyos ang kalagayan mo, alam ng Diyos ang gagawin niya sa buhay mo. Nagtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid. May gagawin ang Diyos sa mga anak niya. Bakit, Pastor? Bakit mo nasabi? Dahil alam ng Diyos ang nangyayari. Minsan, may mga oras ako ng panalangin. Di ba? Pag mataas yung pananampalataya natin, gusto nating maalis yung problema natin. Sa pangalan ni Jesus, mawala. Pero lagi yung tatandaan ito, mga kapatid. May mga klase ng problema that is beyond your control. May mga problema na kaya mo gumawa. Pero lagi mo rin tatandaan na mayroong mga klase ng problema na kahit anong gawin mo at kahit saan ka pa lumapit, tanging Diyos lamang ang makakatulong sa'yo. Isang araw, Gian, meron akong prayer. Galing tayo, Lord, in the name of Jesus. Itigil na yan, mawawala na. Pero dahil pakiramdam ko, Brother Rolly, wala na akong magagawa kung hindi magtiwala lang sa Diyos. Ang simple lang ng panalangin kung umupo ako doon. At sabi ko sa Panginoon, mga kapatid, ganito lang. Lumapit ako sa Panginoon sa Panginoon. Hindi na ako hihiling sa iyo ngayon. Gusto ko lang may pakita sa iyong tiwala ko sa iyo. Ang sabi ko sa Diyos, ito lang. Sabihin mo lang ito na. Okay na ako. Sabi ko, Lord, sabihin mo lang sa akin na alam mo ang nangyayari ang hanggang ito. Until now. Ay isang araw ako'y nagbabasa, mga kapatid, ng Biblia. At nabasa ko yun. Hindi ko na kailangan manalangin ng Panginoon ganito, ganyan. Iba pag yung pananampalataya mo na-convert mo ng tiwala. Dahil pag may tiwala ka sa Diyos, ano man ang mangyari, nakafocus ka pa rin sa Panginoon. Kaya nung nabasa ko ito, na alam ng Diyos ang aking pinagdadaanan.
bigla ko nagkaroon ng panibagong lakas. Yung iyak ko ng kalungkutan noon, yung iyak ko ng kahirapan noon, ay napalitan ng kakaibang luha, mga kapatid. Hindi ako umiyak dahil nanghihina, hindi ako umiyak dahil ako'y malungkot kung hindi. Umiyak ako sa kagalakan. Nung sinabi ng Panginoon sa akin, alam ko ang lahat ng gagawin. Sa araw na ito, mga kapatid, 10:30 pa lang, lalapit tayo sa Diyos. At i-develop natin ang tiwala natin sa Panginoon. Amen. Meron bang mayroong pagsubok dito? Meron bang may pinagdadaanan? Meron bang may problema dito, mga kapatid? At sabihin lamang ng Diyos sa atin. Anak, sabihin mo lang, Panginoon, na alam mo ang nangyayari. Ang okay na, hallelujah. Hallelujah! Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Ano man ang nangyayari sa atin, ano man ang nangyayari sa church, mga kapatid, tandaan natin, mayroong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Oh, hallelujah! Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Alam ng Diyos ang iyong pinagdaraanan. Alam ng Diyos, hallelujah, bilang niya ang iyong buhok. Alam niya ang nangyayari sa buhay mo. Alam niya ang problema mo. Alam niya ang nararamdaman mo. Alam niya. Because God knows. Oh, hallelujah. Hindi ka pwedeng magpulwalay ngayong umaga. Hindi ka pwedeng magtago ngayon. Alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat. Alam sa Diyos ang lahat. Maging totoo tayo sa Panginoon. Walang pwedeng magtago. Sabi ko, walang pwedeng magtago. Ito ang tamang panahon. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga hindi nag-aayos maglingkod sa Panginoon, ito ang tamang panahon. Ayusin mo na ang paglilingkod sa Diyos dahil alam ng Diyos ang lahat. Sa mga kapatid na mayroong pagsubok, sige lang magpatuloy ka lang na maglingkod sa Panginoon. Sa mga kapatid na mayroong kahirapan ang buhay, sige lang magpatuloy ka lang na magsamba at magpuri at manalangin. Maglingkod sa Panginoon dahil uuwi ka ngayon nang may kagalakan na alam mo, alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo. At alam mo kung alam niya ang nangyayari. Alam niya ang gagawin. Hallelujah! Alam niya ang solusyon. Alam niya. Isang araw, yung hirap nila sa Egypt. Isang araw, yung pagpapahirap sa kanila sa Egypt. Dumating yung panahon nung nilabas na sila ng Panginoon sa
to God. Alam ng Diyos, glory to God. Alam ng Diyos, glory to God. Pagtiwala ka, alam ng Diyos ang kaya niyang gagawin. Magtiwala ka, glory to God. Alam ng Diyos ang gagawin niya. Alam ng Diyos ang gagawin niya. Makinig ka, may gagawin ng Diyos na maganda. May gagawin ng Diyos na maganda. Bakit? Dahil alam ng Diyos. Sige, kausapin natin ang Panginoon. Itama natin ang pakilig ko sa ito. Lord, nagpapatuloy ako. Lalo na ngayon narinig ko na alam mong nangyayari. Lalo ako magpapatuloy. Lalo ako maglilingkod. Lalo ako magmamahal sa iyo. Come on, Holy Ghost! Akala mo nakalimutan ka na ng Diyos. Akala mo pinabayaan ka na ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah sa pangalan ni Jesus! Mapalaya ka sa katotohanan. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Hallelujah! Hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Alam ng Diyos. In the name of Jesus, I thank God. Alam ng Diyos ang nangyayari. Hallelujah. 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 Alam ng Diyos. Praise God. Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Alam ng Diyos ang nangyayari. Alam ng Diyos! Praise God! I praise God!